Magandang araw mga kabalitaktakan. Narito ang mga impormasyong dapat niyong tutukan dito sa GBNP 30, Gintong Balita ng Masang Pilipino. Kahulugan at layunin ng pakikipanayam at mga taong kinapapanayam. 4 na uri ng pakikipanayam. Mga mungkahing hakbang sa pakikipanayam. Pinakamabisang paraan ng pakikipanayam at pangangalaga sa impormante. Paraan ng pagsulat ng panayam. Paraan ng pagsulat ng balitang batay sa panayam. At mga huwaran sa pagsulat ng balitang batay sa panayam. Sa araw na ito ay tampok ang mga impormasyon sa pagsulat ng panayam o interview. Ang pakikipanayam ay tinagurian bilang pakikisalamuha o pakikipagtulong ng kinatawan ng isang pahayagan sa isang taong nais niyang kuhanan ng impormasyong maiulat o maiinimbang. Kaugnay nito ang layunin ng pakikipanayam ay ang makakuha ng mga impormasyon, reaksyon at puro-purong magagamit sa paghahanda sa isang bagay na ilalathala sa pahayagan. Karagdagan pa, layunin din ito ang makapagtampok ng talambuhay. Samantala, ang mga taong kinapapanayam naman ay mga mahahalagang personalidad na tiyak na mapagkukuhanan ng angkop na impormasyon batay sa hinihingi ng panayam. Ang mga taong ito ay gaya ng mga pangunahing tagapagsalita, mga tagapanayam o resource person, bago o dating guro, at mga magagaling kung husay na mag-aaral o manlalaro. Samantala, mayroon namang 4 na uri ang pakikipanayam o interview. Una, ang pakikipanayam na nagbibigay ng kabatiran kung saan sinasabing ito ay isinasagawa upang makakuha ng impormasyon mula sa isang tao na may kinalaman sa ideya o kaya naman ay taong nakasaksi sa pangyayaring maaaring pagkunan ng balita. Ikalawa, ang opinyon kung saan ito ay isinasagawa upang makuha ang komentaryo o opinyon mula sa isang sikat na tao o kaya naman ay otoridad. Sunod naman ay ang lathalain. Ito ay tumutukoy sa isang sikat na tao o sa isang taong may makulay na karanasan upang mapagkunan ng balita na magiging kawili-wili sa madla. Panghuli, ang pangkat kung saan mayroon itong 3 uri. Una ay ang nagtatanong na reporter, ikalawa ay ang symposium, at ikatlo ay pandyaryo. Ngayon, para naman sa mga mungkahing hakbangin sa pakikipanayam, narito si Miss Cristel. Miss Cristel? Maraming salamat, Miss Lay. Mababatid natin na mayroong mga mungkahing hakbangin sa pakikipanayam. Una na dito ang dapat nilang ihanda at balangkasing mabuti ang mga tanong batay sa layunin. Nararapat lamang na magkaroon ng angkop na damit at magdala ng notebook at panulat. Matapos nito ay magpakilala ng buong pamitagan at sabihin kung ano ang pakay. Marahil, hindi na dapat magpanggap. Gayunpaman, maging masigla at magkaroon ng tiwala sa sarili. Magtanong ng magtanong hanggang may maaaring itanong. Upang hindi maging kabagot-bagot at ibaling ang pag-uusap sa mga personal na hilig ng kinakapanayam. Mainam na buo na sa isipan ang halos na lahat ng itatanong. Palaging isaisip na huwag makipagtalo sa kinakapanayam. Kumuha ng sapat na tala ng sinasabi at kung gagamit naman ng recorder ay humingi muna ng pahintulot. Huwag magpumilit kung hindi pumayag. At mas lalong huwag gawin ito ng patago. Sumunod dito ay magbigay ng pahiwatig na sana ay pahintulutang makabalik at makaabala sa hinaharap. Huwag na huwag kakalimutang magpasalamat bago umalis. Sa kabilang banda, gawing tiyak ang mga katanungan at hindi yaong pangkalahatan. Maging alisto sa mga bago at hindi inaasahang anggulo na malilikha habang nakikipanayam at pamaraang salitain ang gamitin sa pakikipanayam. Iyon lamang mula sa probinsya ng Laguna, ako si Cristel Penales, nagbabalita.
Ngayon ay kumustahin naman natin si Charmaine upang ilahad ang pinakamabisang paraan ng pakikipanayam. Charmaine, i-broadcast mo. Salamat, Aris. Ang pinakamabisang paraan sa pagkipagpanayam ay kailangan malaman muna sa anumang paraan ang lahat ng kailangan malaman sa taong kakapanayamin. Mahalaga ding malaman ang kanilang hilig o libangan. Humina na ang pag-ulan sa Nauhan Oriental, Mindoro pero sa ibang lugar sa bayan, hindi pa rin humuhupa ang tubig na umapaw mula sa katabing ilog ng Barangay Arangin. Si Marites puspusan ang pagtanggal ng makapal na putik matapos pasukin ng baha ang kanilang bahay. Dumagdag pa sa kanyang pangamba ang lindol noong Sabado na yumanig sa kanilang bayan. Natakot po kami kasi baka po, di ka laglindol po, baka tubig naman po ulit ang kasunod na mas malalim pa. Hindi na po namin alam kung saan kami pupunta. Yung iba po namin mga hayop, mga naggandalunod, mga manok, yung pong baboy namin, nakita naman po doon. Nalubog din sa putik ang mga taniman sa Nauhan. Kung mainit yung putik na yan sa halaman, namamatay siya. Siguro mga 2-3 taon bago yung nakarecover. Kaya hindi na uli matamnan niya ng mga halaman. Madalas bahain ang Barangay Arangin ayon sa mga residente. Kaya daing nila ngayon ang pangmatagalang solusyon. May malaking ilog diyan, kada baha, bubutasin dito sa amin. Dito dadaan. Yung iba naman tuyo. Kasi dito nadaan sa amin. Kaming lawin taga-salo. Halos 95% po ng aming household ay nabahaan. Ngayong panahon ito, itong mga habagat na. Habagat pa po lang ito, wala pa yung signal ng bagyo. Sa pamamagitan ng tulong po ng national government. Yung pong Build program, sana po maramdaman namin sa remote na barangay na katulad namin. Bilang karagdagan, ay may 2 uri ng pangangalaga sa informante. Una na nga dito ay ang informanteng lihim ang pangalan o tumutukoy sa informanteng nagbibigay ng delikado o masiselang impormasyon na maaaring maglagay sa kanya sa delikadong kalagayan kung ilalantad ang kanyang pangalan. Si Cory Quintos. Cory, ano-ano ang mga binunyag ng nagpakilalang hitman na yan at gaano ba siya ka-credible para paniwalaan natin? Kabayan, itong humarap sa atin na tao kanina ay isa rin sa mga binabantayan ng pulis at nakita rin nila na sa listahan ng mga sospek na gumagawa ng mga karumal-dumal na krimen umano na nangyayari dito sa Ozamis, Misamis Occidental at maging dyan sa Maynila. At ikinuwento niya nga sa atin kanina, nakaharap natin siya at tayo mismo ay nagulat dahil doon sa mga ibinunyag niya na operasyon dahil nga raw sila ay napag-uutusan at tao umano ng pamilya Paruhinog. Nagpakilalang dating hitman at drug courier ng Paruhinog Organized Crime Group sa Ozamis City si alias Noel. Naglakas loob daw siyang magsalita dahil parami na ng parami ang mga kasama niyang nagtatrabaho para sa mga Paruhinog na nawawala at hindi nakakauwi sa pamilya. Magdadalawampung taon na umanong nagtatrabaho sa mga Paruhinog si Noel. Legal na droga, ma'am. Mga 60 kilos, 50 kilos. Tuwing kailan? Sa ano, sa mga 1 week, ubos na rin yun. Elbert, Ampang, Kulanggo. Kami ang kumuha doon sa Maynila, tapos itatracking lang namin, ma'am. Hindi kayo nahuli sa daan? Hindi, ma'am. Kasi mayroong nag-advance sa amin, ma'am, na mga sasakyan. Pag may checkpoint, tatawagan lang kami. Hindi namin itutuloy. Matapos i-deliver ang shabu sa Ozamis, pinaghahati-hatian daw ito ng mga Paruhinog, kabilang umano sina Mayor Aldong at Vice Mayor Nova Princess Paruhinog. Dating namin dito sa Ozamis, silang 4, ma'am. 15 kilos kay Ardo, kay Naming, Nuba, kay Mayor. I-distribute na namin, ma'am. May kilo-kilo naman. Ayon kay Noel, hindi lang sa drugs ang operasyon ng pamilya. Dahil maging sa hold-up, kasama rin daw si Noel na nag-o-operate. Hold up ng bangko. Kasama ako doon. Pumunta ng Maynila. Milyon. Ang daming tirang nakuha namin, ma'am. I-remit na mo sa practice. Galing namin sa kanila. Tapos bigyan na lang kami. Nasubukan na rin daw niyang pumatay at mag-chop-chop ng mga tao. O sino itong mga ito? Mga ano ang estado nila sa buhay? Bakit pinapapatay sila? Para hindi makapagsabi ng totoo, ma'am. Dahil sa takot, hindi na raw nagawa ni Noel na umalis sa panunungkulan sa pamilya. Kasi pag hindi kami magano sa utos nila, ma'am, kami din ang mamamatay, pati pamilya din namin. Kaya
ginagawa namin kung anong paggawa nila. Pinatotohanan din ni Noel na may mga ipinatagong armas ang mga paruhinog sa mga kapitan, empleyado ng gobyerno at mga malalapit sa pamilya. Nandun ako nung dinala ng mga firearms doon sa kanilang mga bahay. Kasi para wala daw ebidensya pag i-read yung bahay nila. Ayon sa hepe ng Ozamis Police, nasa higit 200 na ang nagsuko ng mga armas sa kanila na galing umano sa mga paruhinog mula pa noong Hunyo. Puro mga high-powered na armas ang makikita sa kanilang custodial center sa Ozamis. May short at long firearms. Ikalawa ay ang mga informanteng naglantad ng pangalan at mga informanteng nagbigay ng hindi delikadong impormasyon. Dapat alalahanin na hindi dapat ibunyag ang pangalan ng isang taong nagbigay ng mahalagang impormasyon sa isang reporter. Hindi rin dapat ilathala ang mga pangalan ng biktima ng isang maselang krimen. At ang masaklap, tinamaan at nasawi ang mismong kumukuha ng video na si Joy Aragon na isang PWD. Nagsumbong sa atin ng mga kapatid niya sina Billy Joy at Gino Aragon. Kwento nila, nagpaputok ng barilang isang nagngangalang Luisito Macaraeg Sr. Nagsimula lang daw ang gulo nang makasuntukan ng kanilang kapatid ang anak ni Luisito na si Junior. Ano po mga pinagmula ng alitan, sir? Una po nung 2027, itong anak po ni Luisito Sr. na si Luisito Sr. Laki po sila, kasama niya po yung Alan Macaraeg. Okay. Nakita nila si Priya Aragon, kapatid po namin. Okay. Doon sa harap ng bahay namin. Hinamon-hamon niya po ng suntukan. Bigla na lang po si Alan Macaraeg, itong kapatid po si Jeffrey. Okay. So yung kapatid po, yan po siya laki eh. So nung tinutog po siya, tumawag siya po. Mula sa probinsya ng Batangas, Shermaine nag-uulat. At para naman mas bigyang linaw ang pagsulat ng pakikipanayam o interview, ay makakasama natin live na live ang ilan sa mga dalubhasa sa larangan ng pakikipanayam, kabilang na si Mary Joy Rio, Kay Ann Parenya at Juliet Bulacarte. Hindi na po tayo magpapalibi-libi pa. Nais po sana namin alamin sa inyo kung ano ba talaga ang mga estratehiya o hakbangin upang makasulat ng isang epektibong balita batay sa panayam o interview. Magandang araw mga ka-GB MP30, gintong balita ng Masang Pilipino. Malugod akong naipitahan ninyo upang magbigay ng kaunting kaalaman ukol sa pakikipanayam. Sa pagsulat ng balitang batay sa pakikipanayam, ito ay may mga prosesong dapat sundin. Una ay pagpasyahan kung anong uri ang susulat. Ito ba ay nagbibigay ng kaalaman, opinyon, dathalain, o ang kombinasyon ng mga ito? Nagbibigay kaalaman ang tumatalakay sa mahalagang pangyayari. Bilang pagpapalawak ng hain, ang opinyon ay tumatalakay sa mahalagang komentaryo. Samantalang ang lathalain ay tumatalakay sa katauhan, kawilihan at gawain ng kinapanayam. Ang kombinasyon naman ay pinagsama-sama ang katangian ng lathalain at ng nagbibigay kaalaman o kaya'y opinyon. Piliin at bigyang halaga ang tala. Isulat lamang ang kawili-wiling impormasyon ukol sa kinapanayam. Ayusin ang mga datos bago sulatin ang salaysay, ipakita ang mga sipi o tuwirang sabi sa kinapanayam kung maaari. Maraming salamat, Miss Rio. Ngayon ay maaari niyo bang sabihin sa amin ang mungkahi sa pagsulat ng isang interview? Aba, syempre naman, no, kailangan ang mga mungkahi sa pagsulat ng interview para maging gabay o batayan mo iyon. Sundin ang ayos na baliktad na pyramid o inverted pyramid sa Ingles. Simulan sa angkop na pamatnubay at maaaring ito'y tuwirang o hindi tuwirang sabi. Lagyan ng pang-ugnay o tie-in sa Ingles sa pagitan ng pamatnubay at ng unang talata ng katawan ng balita.
tiyaking maiugnay ang pamatnubay sa katawan ng balita. Ayusin ang katawan ng balita na nagbibigay kaalaman at ng opinyon sa magkasalit-salit na talata na tuwirang sabi at ng nagbubuod na pangungusap o summary statement. Sa kabilang dako, ang lathalaing pakikpanayam ay walang iisang kaayusang sinusunod sapagkat ito'y nakabatay o nababatay sa kakanyahan ng kinapanayam at sa pagiging orihinal ng tagapanayam. Huwag isama sa balitang isusulat ang mga tanong na ginamit sa pakikipanayam maliban na lamang kung ang balita ay isusulat sa ayos na tanong at sagot. Gumamit ng wika niya, anya, ayon kay, ayon sa kanya at iba pa. Iwasang banggitin ang sarili maliban na lamang kung may mahigpit na dahilan. At iwasan ang paggamit ng wika niya at mga katumbas nito sa hulihan ng talata. Gumamit ng running quotes kung kinakailangan at gumamit ng ellipsis para maalis ang mga hindi kailangan o ang mga kalabisan sa mga tuwirang sabi. Maraming salamat, Ms. Kay. At ito na nga, para sa ating huling katanungan para sa araw na ito, ano po ba ang mga huwaran sa pagsulat ng isang balita na batay sa pakikipanayam o sa talumpati? Maraming salamat. Pagdating sa puntong iyan, mayroon tayong 10 hakbang sa huwaran ng pagsulat ng balitang batay sa pakikipanayam o sa talumpati. Dito pinapaliwanag ang kabuuang pamatnubay na tinatalakay ang buod o diwa ng pakikipanayam o ang talumpati. Maaari rin naman na ang pamatnubay ay isang tuwirang sabi. So gaya ng aking nabanggit, ito ay may 10 hakbang. Ang pinakauna nito ay ang kabuuang pamatnubay, sunod ay ang balitang batayan, ang tuwirang sabi, ang pang-apat ay paglalarawan sa kinapanayam sa nagtatalumpati, ang sunod ay tuwirang sabi o di tuwirang sabi, pinaghalong di tuwirang sabi at ang tuwirang sabi na tinatawag din nating partial quote. Ang sunod naman ay ang kasagutan sa mga tanong na bukas sa talakayan or ang tinatawag nating open forum. Ang sunod ay ang speech report at ang nagbubuod na pangungusap or ang tinatawag nating summary statement at ang conclusion. Dito muna tayo sa pinakauna, ang kabuuang pamatnubay. So ano nga ba ang kabuuang pamatnubay? Ito ay isa sa pinakapangkaraniwang pamatnubay na ginagamit sa pagsulat ng balita. Ito ay may kinalaman sa pangkabuuang buod sa mga tunay na pangyayari at yan ang tinatawag nating kabuuang pamatnubay. Ang sunod naman nito ay ang balitang batayan. Ito ay isang balita na bumubuo ng batayan o pagbibigay katwiran para sa isang tampok na kwento, editorial, political na cartoon o mga katulad nito. So minsan maaaring gumawa ng balitang batayan sa pamamagitan ng overact, isang event, survey, anunsyo at napakarami pang iba. So magagawa rin ito sa pamamagitan ng pag-localize ng pambansang kwento or di kaya naman ay sa pamamagitan ng pag-aalok ng ekspertong komentaryo ng third party mula sa kilalang personalidad sa lokalidad. Yan ang balitang batayan. Ang sunod naman natin ay ang tuwirang sabi. Ano nga ba ang tuwirang sabi? Ito ay matutukoy sa tuwing kukuha ng mga salita ng ibang tao at inilalagay ang mga ito sa sarili mong dokumento. So kapag ginagawa ito, dapat ay palaging ilagay ang mga ito sa loob ng mga paniti at bigyan ng naaangkop na pagpapatungkol. At ang sinasabi ko dito or ang tinutukoy ko dito ay ang mga MLA, APA citation na kadalasan naman talaga nating ginagamit at ang Chicago at marami pang iba. Yan ang tuwirang sabi. So ang sunod naman nito ay ang paglalarawan sa kinapanayam na nagtatalumpati. So ano nga ba ang ibig sabihin nito? Inilalarawan nito ang lahat ng tungkol sa kinapanayam, lalong-lalo na kung ano ang edad, ang pangalan, at maging ang karanasan at ang nararamdaman ng isang espesipikong kinapanayam.
Yan ang paglalarawan sa kinapanayam sa nagtatalumpati. Ang sunod naman natin ay ang tuwirang sabi o ang di tuwirang sabi. Kung ang tuwirang sabi ay ang pagkuha ng mga salita ng ibang tao at paglalagay nito sa sariling dokumento na mayroong pagbibigay ng naaangkop na pagpapatungkol, ang di tuwirang sabi naman ay ang ideya o katotohanang kinuha mula sa labas ng pinagmulan at ginagamit sa piece of writing. So halimbawa na lang nito ay ang paggamit ng sariling salita ng mga mag-aaral, trabahador, at mga mamamayan, ngunit ang ideya o katotohanan ay nagmula sa orihinal na pinagmulan. Yan ang tuwirang sabi o di tuwirang sabi. Sunod naman ay ang partial quote. Ang pinaghalong di tuwirang sabi o ang tuwirang sabi o ang tinatawag na partial quote ay bahagyang paniti at binubuo ng isang kumpletong pag-iisip. Ibig sabihin nito, hindi na gumagawa ng buong pangungusap. Bihira na ang anumang dahilan para sa paggamit ng mga bahagyang paniti, maging ito ay isang intro o pangunahing katawan ng kwento. Yan. Ang sunod naman ay ang open forum o kasagutan sa mga tanong sa bukas na talakayan. Ito ay kung ang balitang isinulat ay batay sa talumpati. Ang pampublikong forum na tinatawag ding open forum ay bukas sa lahat ng ekspresyon na protektado sa ilalim ng First Amendment. Ang mga kalye, parke at bangketa ay itinuturing na bukas sa pampublikong diskurso ayon sa tradisyon at itinalaga bilang tradisyonal ng mga pampublikong forum. Yan ang open forum. At ang sunod naman ay ang speech report. So, kailan ginagamit ang speech report? Ito ay sa tuwing gumagamit ng iniulat ng pananalita kapag gustong sabihin sa isang tao ang sinabi ng ibang tao. Karaniwan ding gumagamit dito ng pandiwa at ang halimbawa nito ay sabihin at itanong. Pagkatapos nito ay maaari nang baguhin ang panahunan ng aktwal na sinabi sa direktang pagsasalita. Yan ang tinatawag nating speech report. At ang sunod naman ay nagbubuod na pangungusap o ang tinatawag nating summary statement. So ano nga ba ito? Ito ay ang layunin ng buod ay ipahayag kung ano ang kahalagahan ng isang salita o ng isang balita. Bago simula ng pagbubuod ng balita, kailangan munang malaman ang nilalayon ng madla. So, iba't iba ang mga manonood ang humihimok ng iba't ibang motibasyon para sa pagbubuod. Yan ang summary statement. At ang sunod naman or ang pinakahuli ay ang konklusyon. Ito ang pinakahuli sa mga hakbang sa huwaran sa pagsulat ng balitang batay sa pakikipanayam. Ang konklusyon at ang tawag sa buod ng pakikipanayam at ang ibig sabihin nito, dito makikita ang ang pinaikli ngunit naglalaman pa rin ng kabuuang impormasyon ng kinapanayam. Yan ang ating konklusyon. Maraming salamat. Mga kabalitaan, inyo na nga pong nasaksihan ang mga impormasyong totoo. Kung may gusto kang malaman, huwag mahihiyang magtanong. Muli, ako po si Aris Rodriguez. Ako naman si Lea Arian Andaya. At ito Ito ang ang GBF 30, Itong balita ng Masang Pilipinas.